Ang leptospirosis ay isang sakit na pwedeng makasira sa kidneys ng anak mo at minsan pwedeng ikamatay pa. Kung mahilig siya maglaro sa baha o kaya naman ay napalusong siya sa baha, kailangan panoorin mo ito. Ako nga pala si Dr. Kat, ako ay isang pediatrician and a mom. Ang leptospirosis ay isang infection dulot ng bacteria na ang tawag ay Leptospira. Ito ay bacteria na spiral ang shape na pwedeng pumasok sa katawan ng bata sa pamamagitan ng sugat, gasgas or kahit sa balat na walang sugat kapag matagal nababad sa tubig baha or kontaminadong lupa. Ang nakakabahala dito kasi is it can cause serious illness tulad ng acute kidney injury or renal failure. So in other words, ang leptospirosis ay hindi lamang simpleng lagnat na dapat nating baliwalain at ito ay dapat talagang maiwasan. Tandaan niyo po ang ihi ng daga ang pangunahing nagbibitbit ng bakterya ng leptospirosis. Ang ihi na may bakterya ay pwedeng maanod kasama ng tubig baha at ng kontaminadong tubig. Kung kaya't mataas po ang chance na makakuha ng leptospirosis ang mga batang lumulusong sa baha, lalo na kung may sugat or hindi sila nakatsinelas. Pwede ring makuha ang leptospirosis kung nakainom ng kontaminado na tubig ang bata. Mas delikado pa kung may kaso ng mga naglipa ng daga sa kanilang lugar kasi syempre mas mataas yung risk ng leptospirosis. And by the way, alam nyo ba na pwede rin kumalat ang leptospirosis mula sa ihi ng infected na hayop tulad ng baka, baboy at kahit aso. Kung ang inyong anak ay lumusong sa baha, nakainom ng kontaminadong tubig, lalo na kung siya ay may sugat sa paa at binti, mas mainam po na ipa-check up agad ang inyong anak para maresetahan ng antibiotics bilang prophylaxis at para maiwasan ang posibleng magkasakit siya ng leptospirosis. Examples ng antibiotics for prophylaxis ay ang doxycycline, azithromycin at amoxicillin. Tandaan niyo po ang antibiotics na prophylaxis ay binibigay ayon sa timbang ng bata at kailangan po nito ng reseta ng doktor. Libre din ito sa mga health centers at government hospitals. Tandaan niyo rin po na ang prophylaxis ay hindi 100% effective. Kung kaya dapat mag-monitor pa rin kayo kung magkakasymptoms ang bata. Kung ito ay mangyari, dalhin agad sa pinakamalapit na clinic or ospital. Kailan ba lumalabas ang symptoms ng leptospirosis? Usually, about 7 to 12 days after ma-expose, lalagnatin ng bata. Ito ay pwede ring may kasamang pagsakit ng ulo, chills, muscle pain lalo na sa binti, paninilaw o yung yellowing ng balat at mata, red eyes or yung conjunctival suffusion na tinatawag, chest pain, pagsusuka or diarrhea at pagsakit ng tiyan. Kapag ito ay may kasama ng mahina ang pag-ihi ng bata or dark colored urine, ito na yung sign na natamaan ng kidneys at ito ay delikado na. Kung ang isang bata ay suspected na may leptospirosis, maaaring mag-request ang inyong doktor ng lab test tulad ng blood test, mga test para sa kidney function, urinalysis, at yung mga leptospira na specific tests. Kapag na-confirm ang leptospirosis sa bata, kailangan ng antibiotics na pwedeng iniinom or pwedeng pinapadaan sa swero. Depende po sa kaso ng bata kung anong antibiotics ang gagamitin ng doktor. Importante rin ang hydration at close monitoring ng kidney function. Sa severe cases, dialysis ang kailangan. Kapag hindi naagapan ng leptospirosis, pwedeng mauwi sa komplikasyon tulad ng acute kidney injury o yung pagkasira ng kidneys. Pwede ring maapektuhan ng baga o yung tinatawag na pulmonary hemorrhage syndrome. Pwede ring maapektuhan ang utak at magkaroon ng meningitis. At complication din ng leptospirosis ang multi-organ failure. At sa ilang kaso, unfortunately, ito ay nakamamatay. Pagkatapos lumusong sa ulan, agad maligo, magpalit ng malinis na damit at bantayan kung may lagnat. At of course, kumonsulta agad sa inyong doktor para sa proper antibiotic prophylaxis. Muli, ito po si Dr. Kat. Ingat po palagi.